New Zealand, sinagot ng Gilas Pilipinas tungkol sa sinabi nito na posible nating matalo sila dahil sa ating bagong lineup at sistema. Ayon sa NC Tall Blacks Management, sisiguraduhin daw nila na maganda sila laban sa atin at yung sinasabi daw ng Gilas na well scouted na natin sila ay mababali. Kung dati nakaharap natin sila na malakas, mas malakas pa raw sila kumpara noon. San Miguel Beermen na may problema sa kanilang import na si Quincy Miller dahil tamad daw itong kumilos at dahil medyo ipit ng oras, magtsatsaga na lang daw muna sila kay Miller at oobserbahan kung magbabago pa bang laro nito. Bago natin ipagpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. May sagot agad ang Team New Zealand coach na si Jude Flavel na maaring magaling mag-scout si Coach Tim dahil naniniwala siya na si Coach Tim nga ang isa sa pinakamagagaling na coach sa ating bansa. Tungkol sa sinabi nito na maraming sources daw ang Gilas at matatablan ng Tall Blacks, sa katunayan hindi lang naman Gilas ang gumagawa nito sa kanila, pati rin yung mga ibang high density teams na gaya ng France at Serbia, pati din yung ibang Asian countries gaya ng Japan at China. Babala lang ng coach na to na hindi sa lahat ng panahon epektibo ang pang-i-scout sa kanila dahil nagbabago daw ng anyo ang mga players nila mismo. Baka nga nagiging Super Saiyan 5 sila. Ang ibig sabihin ni Coach Flavel, magaling mag-adjust ang mga players nila na sanay sa chess game. Kung ang plano ng Gilas close defense, iba naman ang level ng Tall Blacks dahil ginagamit nila kanilang physicality style sa opensa. Sinabi pa ng New Zealand management na magaling daw tayo lalo na kapag atin ang home crowd advantage. Kung ganyan daw tayo maglaro, mas ginaganahan daw sila at mas lalo nagiging pisikal. Hindi naman nagyayaba ang Tall Blacks. Sadyang ganyan lang ang ritual na pagsasayaw ang kanilang pamamaraan ng pambungad sa basketball bilang respeto sa kanilang kultura. Kaya akala natin mayabang sila. Sa kabilang banda, pinaghahandaan na ng todo ni Coach Tim ang Gilas natin ang matinding bakbakan ngayong darating na November 21. Ang dapat daw paghandaan ng Gilas ay ang physical na depensa at opensa ng Tall Blacks. Dapat din daw tayo makasabay sa kanilang shooting kasi kapag hindi, dyan pa lang, tapos na tayo. Tandaan na New Zealand, rank 22 sa FIBA. Kung di ako nagkakamali, parang bumaba ata ang New Zealand ng isang spot. Pero ang New Zealand notable pa rin pagdating sa shooting at good defense. Tayo may laban din. Sa palagay ko nga sa depensa na lang magkakatalo-talo. Kung sino ang may pinakamagandang depensa, especially sa pagdepensa sa mga shooters, ang siyang mananalo. Dito na rin masusubukan kung gumana ba ang scouting ni Coach Tim sa kanila. Anyway, tungkol pala sa lineup natin, baka may ilang players daw tayo na hindi makakapaglaro laban sa New Zealand. Pero i-update ko na lang kayo sa susunod na araw tungkol dito. Balitang PBA naman tayo. Sa mga gustong maki-update, ang PBA Commissioner's Cup po ay magsisimula ng November 27 at ang San Miguel wala pang import na kinukuha. Yung hinire nila sa EASL na si Quincy Miller, pinagtsatsagaan na lang daw nila kasi naman ito si Quincy Miller. Sobrang tamad, mabagal kumilos kahit hindi naman mataba. Sa ngayon, hindi muna nila ito papalitan. Obserbahan na lang daw muna nila ito kung magbabago pang laro. Kung magbabago, baka hindi na lang papalitan pero depende pa rin. Alam naman natin na si Miller masyadong moody gaya nung nasa Converge pa to. Pero iba yung nilalaro niya sa Converge kasi ang galing niya dun. Naging threat siya ng ilang imports kasi nagkaka-average siya noon ng 29 points per game. Minsan na rin nakakakuha ng 40 points back to back. Kaya ang SMB nagbabaka sakali na bumalik ang dating galawan niya. Yun nga ay tamad daw. Tinanong ng media kung may balak pa bang kumuha ng import ng SMB, ang sagot oo naman. Dahil ang SMB anytime, kaya nilang magpalit ng import kung kailan nila gusto, kahit gaano pa kamahal ang talent fee. May mga rumors pa nga na may balak umano kunin ng SMB itong former NBA player si Javal McGee or kahit si DeMarcus Cousins pa raw basta pumayag lang. Si Boatwright na inaasahan nila injured pa rin. Minsan naisip ko nga kung tamang hakbang bang pag-naturalize kay Boatwright. Tsaka unstable pa rin ang posisyon niya sa Gilas. Hindi pa sigurado kung lalarga na ba yung pag-aalaw sa kanya. Kung ako sa SMB, para sa mas maagang adjustments, maghanap na lang sila ngayon na.